Magandang araw sa inyong lahat. Sa araling ito sa Araling Panlipunan, tatalakayin natin ang mga pinagkukunang yamang matatagpuan sa ating bansa. Aalamin natin kung ano ang mga ito, kung saan sila matatagpuan, at kung paano sila nakatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay at sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Sa linggong ito, pag-aaralan natin ang kasanayang pampagkatuto na natutukoy ang mga pinagkukunang yamang matatagpuan sa bansa. Ang mahahalagang aspeto ng heograpiya ng Pilipinas. Una, lokasyon, ito ay nagsasabi kung saan matatagpuan ang ating bansa sa mapa. Mahalaga ito dahil nakaapekto ito sa klima, kalakalan, at ugnayan sa ibang bansa. Ikalawa, klima at panahon, tumutukoy ito sa karaniwang lagay ng panahon sa isang lugar. Sa Pilipinas, nararanasan natin ang tag-init at tag-ulan. Ikatlo, anyong lupa, ito ay binubuo ng mga bundok, kapatagan, burol, at lambak na matatagpuan sa bansa. Ikaapat, anyong tubig, kabilang dito ang mga dagat, ilog, lawa, at karagatan na nagbibigay ng kabuhayan at pagkain sa mga mamamayan. Ikalima, likas na yaman, ito ang mga yamang nagmumula sa kalikasan tulad ng yamang lupa, yamang tubig, yamang gubat, at yamang mineral. Sa kabuuan, ang mga katangiang heograpikal na ito ay may malaking papel sa pamumuhay ng mga Pilipino. Kaya mahalaga na ito ay ating pag-aralan at pangalagaan. Una, ang lokasyon. Matatagpuan ang Pilipinas sa Timog Silangang Asya. Ito ay isang kapuluan na binubuo ng 7,641 na pulo. Napapaligiran ito ng karagatang Pasipiko sa silangan, dagat kanlurang Pilipinas sa kanluran, at dagat Celebes sa timog. Ang katangiang bisinal. Ito ay tumutukoy sa mga karatig bansa o mga bansang malapit sa Pilipinas. Ito ang ilan sa mga bansang malapit sa ating bansa. China, Japan, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Indonesia, at Brunei. Ang Pilipinas ay isang bansang napapaligiran ng tubig, kaya ito ay tinatawag na isang insular o maritimang bansa. Ibig sabihin, ang ating bansa ay binubuo ng maraming pulo at napapalibutan ng iba't ibang anyong tubig. Ang mga sumusunod ay ang mga anyong tubig na nakapaligid sa Pilipinas. Bashi Channel sa Hilaga. Sulu Sea at Celebes Sea sa Timog. West Philippine Sea sa Kanluran. Pacific Ocean sa Silangan. Dahil sa katangiang ito, nagiging mayaman ang Pilipinas sa yamang tubig at nagkakaroon ng maraming pagkakataon sa pangingisda, kalakalan, at transportasyon. Pangalawa naman ay ang klima at panahon. Ang klima ay tumutukoy sa pangmatagalang kondisyon ng panahon sa isang lugar, samantalang ang panahon ay ang panandaliang kalagayan ng atmosfera tulad ng init, ulan, at hangin. Ang Pilipinas ay may tropikal na klima, kaya karaniwang mainit at mahalumigmig ang panahon sa buong taon. Ano naman ang klima? Ang klima ay tumutukoy sa pangmatagalang kondisyon ng panahon sa isang lugar sa loob ng maraming taon. Ito ang karaniwang nararanasan sa bansa tulad ng tropikal na klima sa Pilipinas. Mga katangian ng tropikal na klima ng Pilipinas. Narito ang mga katangian ng tropikal na klima ng Pilipinas. Malapit sa Ecuador. Nasa mababang latitud. Mainit ang panahon sa buong taon. Mataas ang sikat ng araw. Mahalumigmig ang hangin o maraming halumigmig. May dalawang pangunahing panahon, ang tag-init at tag-ulan. Madalas tamaan ng bagyo dahil sa lokasyon sa karagatang Pasipiko. Panahon. Ang panahon ay tumutukoy sa pansamantalang kalagayan ng atmosfera sa isang lugar sa loob ng maikling panahon, tulad ng isang araw o isang linggo. Halimbawa nito ay maaraw, maulan, mahangin, o maulap na kondisyon. May dalawang pangunahing uri ng panahon sa bansa. Tag-init. Mainit at tuyo ang panahon. Tag-init o tag-araw mula Marso hanggang Mayo. Tag-ulan. Madalas ang pag-ulan at may mga bagyo mula Hunyo hanggang Nobyembre. Dahil sa lokasyon ng Pilipinas malapit sa Ecuador at sa karagatang Pasipiko, madalas itong makararanas ng malalakas na ulan at bagyo. Sa kabuuan, ang klima at panahon sa Pilipinas ay may malaking epekto sa pamumuhay, kabuhayan, at kaligtasan ng mga tao. Pangatlo, anyong lupa. Ang anyong lupa ay tumutukoy sa iba't ibang hugis o anyo ng lupa na makikita sa ibabaw ng daigdig. Ito ay mga likas na pormasyon na nabuo sa paglipas ng mahabang panahon dahil sa galaw ng kalikasan tulad ng pagputok ng bulkan, paggalaw ng lupa, at pag-ulan. Isa sa mga maraming halimbawa ng anyong lupa ay ang Kapatagan. Ang Kapatagan ay malawak na lupain na patag at mababa.
Isa sa mga kilalang kapatagan ng bansa ang kapatagan ng Gitnang Luzon. Ang bundok ay ang pinakamataas na anyong lupa. Ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas ay ang Bundok Apo na matatagpuan sa Davao. Samantala, ang pinakamahabang hanay ng bundok sa bansa ay ang Sierra Madre. Ito ay matatagpuan sa Luzon at umaabot mula Hilaga hanggang Timog Luzon. Sakop ng Sierra Madre ang mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Quirino, Aurora, at Quezon. Ang pinakamataas na bahagi ng Sierra Madre ay umaabot sa humigit kumulang 2,000 metro mula sa pantay dagat. Ang burol ay mataas na bahagi ng lupa ngunit mas mababa sa bundok. Pabilog ang hugis ng itaas nito. Pinakatanyag sa mga burol sa bansa ang Chocolate Hills na matatagpuan sa Carmen, Bohol. Ang Talampas. Ito ay mataas na bahagi ng lupa ngunit patag ang ibabaw. Ang lungsod ng Baguio sa Benguet na matatagpuan sa gawing hilaga ng Luzon ang pinakatanyag na talampas sa bansa. Ang Bulkan. Isang mataas na anyong lupa na may bunganga sa tuktok nito. Minsan nagiging aktibo ang isang bulkan at ito ay pumuputok. Nagbubuga ito ng kumukulong putik, abo at malalaking bato. Ang Bulkang Mayon ang pinakatanyag na bulkan sa Pilipinas na makikita sa Legazpi, Albay. Ang Bulkang Taal ang pinakamaliit na bulkan sa Pilipinas na makikita sa Talisay, San Nicolas, Batangas. Ang Lambak ay patag na lupa sa pagitan ng bundok. Ang Lambak ng Cagayan sa Hilagang Luzon ay isang halimbawa nito. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, at Quirino. Ito ay nasa pagitan ng bundok Sierra Madre sa baybay ng Karagatang Pasipiko at bundok Cordillera sa kanluran. Pang-apat, anyong tubig. Ang anyong tubig ay tumutukoy sa iba't ibang uri o anyo ng tubig na matatagpuan sa ibabaw ng daigdig. Ito ay mga likas na anyo na mahalaga sa buhay ng tao, hayop, at halaman dahil dito nagmumula ang tubig na ating ginagamit araw-araw. Isa sa mga halimbawa ng anyong tubig ay ang talon. Ito ay tubig na bumabagsak mula sa mataas na lugar patungo sa mababa. Halimbawa, Maria Cristina Falls at Pagsanghan Falls. Lawa ay isang anyong tubig na napapaligiran ng lupa. Halimbawa, ang lawa ng Laguna, pinakamalaki sa Pilipinas, at ang lawa ng Taal. Ilog. Isang mahaba at makitid na anyong tubig na dumadaloy mula sa bundok patungo sa lawa, dagat, o karagatan. Halimbawa, Ilog Cagayan, pinakamahabang ilog sa Pilipinas, at ang Ilog Pasig. Kipot. Makitid na anyong tubig na nag-ugnay sa dalawang mas malalaking anyong tubig. Halimbawa, Kipot ng San Bernardino at ang Kipot ng Mindoro. Ang Looc ay mas maliit kaysa sa Golpo, bahagi rin ng dagat na pumapasok sa baybayin. Halimbawa, Looc ng Maynila at Looc ng Batangas. Ang Karagatan. Pinakamalawak at pinakamalalim na anyong tubig. Halimbawa, Karagatang Pasipiko o Pacific Ocean. Channel. Ang channel sa heograpiya ay isang makitid na anyong tubig na nag-ugnay sa dalawang mas malalaking anyong tubig, tulad ng dagat o karagatan. Karaniwan itong ginagamit bilang daanan ng mga barko o transportasyon sa tubig. Ang Golpo at ano naman ito? Ito ay isang malawak na luok na bahagi ng dagat. Halimbawa, Golpo ng Lingayen at ang Golpo ng Davao. Dagat. Mas maliit kaysa sa karagatan ngunit malawak pa rin. Halimbawa, Dagat Kanlurang Pilipinas, Dagat Sulu at ang Dagat Celebes. At pang-5. Yamang mineral. Ang yamang mineral ay mga likas na yaman na nagmumula sa ilalim ng lupa. Ito ay mga materyales na hinuhukay o kinukuha mula sa lupa at may mahalagang gamit sa industriya at pang-araw-araw na pamumuhay. Sa kabuuan, ang yamang mineral ay mahalaga dahil ito ang ginagamit sa paggawa ng gusali, sasakyan, kagamitan, at iba pang produkto na nakakatulong sa pag-unlad ng bansa. Isa sa mga halimbawa nito ay ang ginto. Matatagpuan sa mga lalawigan tulad ng Benguet at Davao, ginagamit ang ginto sa alahas at mahalagang kalakal sa bansa. Pilak. Natatagpuan din sa ilang bahagi ng Luzon at Mindanao, ginagamit sa alahas at iba pang produkto. Tanso. Ginagamit sa paggawa ng kable ng kuryente at iba't ibang kagamitan na mahalaga sa modernong pamumuhay. Bakal. Isa sa pinakamahalagang mineral sa Pilipinas, ginagamit sa paggawa ng gusali, mga tulay, at infrastruktura. Ang nikel. Isa sa pangunahing iniluluwas ng Pilipinas, ginagamit sa paggawa ng stainless steel na mahalaga sa industriya. At ang uling.
Ginagamit bilang panggatong sa pagluluto at sa ilang pabrika, nakakatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga tao. Sa kabuuan, ang katangiang heograpikal ng bansa ay mahalaga sa paghubog ng ating kapaligiran at pamumuhay. Ang lokasyon, anyong lupa, anyong tubig, klima, at likas na yaman ay magkakaugnay na salik na nagbibigay anyo sa Pilipinas bilang isang bansa. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga ito, mas napapahalagahan natin ang ating bansa at ang mga yamang taglay nito na dapat nating pangalagaan at gamitin ng wasto para sa kasalukuyan at hinaharap. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana kayo ay may natutuhan sa araling ito tungkol sa katangiang heograpikal ng Pilipinas. Naway magamit niyo ang inyong mga natutuhan sa pang-araw-araw na buhay at maging inspirasyon ito upang lalo nating pahalagahan at pangalagaan ang ating bansa. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.